Nakatikim ka na rin ba ng mapanghe at mabuhok na ekup? Meron nga pala akong ekup ng baka dito, mga mare. Galing kasi ako sa palengke kanina at binigay nga lang ito sa akin ni kuya. Ekup nga pala ito ng baka, mga mare. Kaya naman gagawin nga natin itong sisig for today's video. Nagulat nga ako dito kasi napakalaki pala nitong ekup ng baka. Nakatikim na rin ba kayo ng ekup ng baka, mga mare? Yung mga ganitong parte nga ay hindi ito masyadong binibenta sa palengke. Kaninang madaling araw nga lang daw ito kinatay, kaya naman ayan, at may kuto pa nga ito. Napakalakas nga rin ang amoy nito at napakapanghinga rin talaga. Kaya naman ito nga at inumpisahan ko na nga itong hugasan. Gagamitan ko nga rin sana ito ng pH care, kaso nga lang suka at asin nga lang ay kayang-kaya na nga daw matanggal ang panghi nito. Nag-search nga rin ako kung anong luto ba ang pwede kong gawin dito, kaso nga lang wala akong makita sa YT. Nabanlawan ko na nga pala ito, kaya naman hindi na nga ito sobrang panghi. Ngayon naman ay lalamasin ko naman ito sa asin. Pati nga yung loob nito ay kailangan nga rin talagang linisin. May mga balahibo pa nga ito, kaya naman tatanggalin natin yan mamaya. Ito nga pala yung ilalim, mga mari, at may mga dugo pa nga ito, kaya naman nilagyan ko na nga rin ito ng asin. Sabi ko naman sa inyo, asin lang talaga ang gamot para sa mga kabit na nangangate. Oops, sorry, baka may magalit na naman na kabit dyan. Anyway, kinuskus ko nga lang pala ito ng matindi para naman tanggal talaga lahat ng baho. Pagkatapos ko naman ito kuskusin ng asin ay binanlawan ko na nga rin ito. Grabing paghuhugas na nga ang ginawa ko dito, mga mare. Ewan ko na lang talaga kung mamaho pa itong ekup na to. Pagkatapos ko naman ito banlawan ng ilang ulit ay nilagyan ko naman ito ng suka. Sa tingin ko nga ay mamamaga na nga itong ekup na to sa mga pinaggagawa ko dito. May nakapagsabi nga rin sa akin na mainam nga rin daw yung black coffee. Nakakatanggal din daw talaga kasi yun ng baho. Itatry ko nga rin sana yon, pero dito pa nga lang sa suka ay natanggal na talaga lahat ng baho. Meron nga rin ako ditong pang-ahit at bagong-bago pa nga ito, mga mare. Diyos ko, napakaganda nga nitong pang-ahit na to kasi tatlo ang blade nito. Kaso nga lang, ayun, at hindi nga ito nagana dito. Kaya naman, hindi na nga ako nag-aksaya ng oras at nagpainit na nga ako ng tubig. Pero bago nga yun, ay binanlawan ko nga muna ito. Nakababad pa rin kasi ang suka dito, mga mare. Susubukan ko nga itong buhusan ng mainit na tubig at baka matanggal nga yung mga balahibo. Kaso nga lang ay hindi talaga kaya. Kaya naman, inilubog ko na nga lang itong ekup dito sa napakainit na tubig. Tapos, sinubukan kong gamitan itong matalas na kutsilyo. Mukhang okay naman, kaya naman ganun na nga lang yung ginawa ko. Ito nga, kung makikita nyo, natatanggal na nga itong mga balahibo. Fast forward, mga mare, ito nga at malinis na nga itong ekup. Yung mga itim-itim na yan ay discoloration na nga yan, mga mare. Okay na nga ito, pero binanlawan ko pa nga ito ng huling beses. Syempre, mas maganda talaga kapag ka malinis ang ekup. Ikaw ba, gugustuhin mo bang kumain ng balansang ekup? Inasinan ko nga uli ito para siguradong malinis nga. Huwag kayong mag-alala kasi ito na nga yung pinakahuli. Pagkatapos ko nga itong asinan ay binanlawan ko nga uli ito. Inabot na nga ako ng hapon, kaya naman sa pagpapakulo ay gagamit na nga ako ng pressure cooker. Naglagay